Ang jeep ang itinuturing na pambansang sasakyan dito sa bayan ni Juan. Katunayan, karamihan sa atin, gaya ng mga trabahador at mga estudyante, ito ang sinasakyan halos araw-araw. I wonder, paano kung ang inyong makakasabay sa jeep ay isa pang multo? Freshman pa lang noon si Jonet Kim sa UP Los Baños nang makaranas daw siya ng kababalaghan taong 2015. Sakay raw siya noon ng pampasaherong jeep na biyaheng Calamba Crossing. Huminto ang jeep para magsakay ng iba pang mga pasahero. At muling nagpatuloy sa biyahe. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng highway, napansin daw ni Jonet ang tila magkasintahang nakaupo sa kanyang harapan. Nakadantay daw ang ulo ng babae sa balikat ng lalaki. Pero sa kanyang pagmamasid, parang may kakaiba raw. Dalawang tao, opposite my side, na yung may babae at may lalaki. So, yung lalaki, nakahawak lang doon sa hawakan, tapos yung babae, mapapansin mo, parang nakasandal, nakapikit. So, inassume ko na tulog lang siya. Ang babae, ayon sa paglalarawan ni Jonet, nakasuot daw ng itim na pang-itaas at nakaitim din na pantalon. Mahaba ang buhok na nakalugay at nakatakip sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, huminto na ang jeep sa kung saan bababa si Jonet. Gayon din ang isa pang pasahero. Pagkababa, agad daw nagtanong si Jonet tungkol sa babaeng nakaitim na nakadantay sa lalaking pasahero. Oo kuya, yung babae duguan, ang daming dugo pati sa upuan ng jeep. Si ate nga, kept on saying na may tama na siya dito, may saksak siya dito sa gilid kung saan nakatapat yung si kuya. So parang parang nakatakip. May nakatakip. Pero may kita mo daw, may tumutulo na daw dugo doon sa gitna. So ako naman, hindi ko napansin. Pero pwede siguro siyang mangyari kasi doon sa buong biyahe namin hindi nagalaw si ate. Kung gagalaw man yung abante lang dahil sa jeep, uumbok yun lang. So medyo na-trip out ako kasi may patay pala sa loob ng jeep. Doon daw napagtanto ni Jonet na posibleng tama ang kanyang hinala. Na ang babaeng kanyang nakita at nakadantay sa lalaking pasahero, isa palang espiritu. I'm a big skeptic when it comes to ghosts and spirits. Pero this led me to believe na bakit meron? Wala akong medyo may distinction ako towards spirits and all of that. Pero yung experience kong yun, medyo frightening. Pero noong nakaraang taon lang, kwento ni Jonet, naulit daw ang pagpapakita sa kanya ng babaeng nakaitim. Doon nga, sumakay ulit ako ng jeep doon sa May Olivares. And then, ang posisyon ko naman noon nasa harap, katabi ko yung driver. After ng 10 minutes, malapit na kami sa border ng Los Baños at Calamba, doon sa Arco. Doon sa part na yun kasi medyo masukal pa. Although may paved road, may mga puno, tapos yung side of Mount Toquili, makikita mo na medyo forested pa. So, doon sa part na yun, may sumakay na dalawang tao. Medyo kinabahan naman ako kasi syempre late na ako umuwi. Kasi hindi mo mahihinuha kung babae siya o lalaki. Basta tao siya. Tapos nakaitim na medyo tight fit. Tapos mahaba din. Baka ito yung girl na baka totoo yung sinabi ni ating patay na pala talaga yon. From 2015, wala naman ako nabalita may
may nangyaring accident or something. I was actually looking for proof na merong babaeng namatay or tinapon na lang sa kalsada. Pero paglilinaw ng simbahang Katolika na ang mga multong di umano'y nagpapakita sa atin, hindi pala espiritu ng mga mahal nating namayapa. Kaluluwang namatay na at nahusgahan na, hindi basta-basta bumabalik yan. Bakit? Kung babalik man yan, ay may pahintulot ng Diyos for a lesson. May objective, may layunin yan. O may mensaheng dala yan. Kaya hindi ordinaryo, bihira. Pag nakakatakot, humanda na kayo. Hindi yan namatay na kaluluwa na banal. Ito ay, sabi ko nga, demonyita, demonyito na naglalagalag, na gusto pa rin silain ang mga tao na mapasama sa kanila. Ang naka-experience na yon ay magdasal ka palagi sa Diyos. Baka sinasabi ng Diyos, wake up call, hello, ganon. Ipagdasal nyo rin yung mga kaluluwang maaring wala nang nagdadasal, pero balikan mo at balikan mo ang Diyos.